natakot ako naman. Naisip, bugbugin nila ako ron pagbalik ko ron. Hindi na ako bumalik. Lumaban po ko dati yung pinapalo ko ni Papa. Kasi po, masakit po yung palo ni Papa. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami! Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita inasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, kung pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Paminsan-minsan sa mga pampublikong sasakyan katulad ng bus, may nakakasakay tayong humihingi ng kaunting tulong na mamalimos ng kakarampot na barya o dagdag suporta sa mga nagwewelgang manggagawa. Pero nakasakay mo na ba ang isang ama na hindi sobre ang iniabot sa'yo, kundi larawan ng nawawala niyang anak? Sa mga bumabiyahe sa parting monumento sa Caloocan City, maaring nakasakay nyo na ang 27 anyos na si Dandy. Sa unang tingin, aakalaing nanghihingi lang siya ng donasyon o limos sa mga pasahero ng jeepney. Pero ang totoo, ang ipinamumudmud niyang kapirasong papel, larawan ng isang importanteng tao sa kanyang buhay. Ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Nuk Lili o Nok Nok, 4 na araw nang nawawala. Mas madalas naghahanap ako sa may jeep, sa mga jeep kasi doon huling nakita yung anak ko. Sumakay siya ng jeep biyahing Pier Santa Cruz, LRT, kaya namimigay ako doon ng mga panawagan. Pagod daw galing trabaho si Dandy nung araw na mapagalitan niya ang kanyang anak na si Nok Nok. Tulog siya ng madumi, tapos di pa niya nagagawa yung mga assignment niya. Pinapaligo ko siya, sabi ko maligo siya. Tapos sumagot siya sa akin. Nagmurmur siya na hindi ko maintindihan. Doon kami nag-aaway. Ang simpleng away ng mag-ama, nanganak ng isang napakalaking problema. Naglayas kasi si Nok Nok. Lakad na ako, hinanap ko na siya. Inikot ko na yun, baba ako monumento. Ikot ako, inikot ko yung monumento. Sakay ulit ako papuntang pier. Baba ako doon, ikot ako. Tapos papunta ako sa Santa Cruz, papunta recto. Tapos balik ulit. Sa Binangonan, Rizal, ang naisip ni Dandy na posibleng uuwian ang kanyang anak na si Nok Nok. Doon kasi nakatira ang lola ng bata na si Aling Teresita. Nag-ano na po ako, sabi ko, nag-iisip po ako, isip totoo kaya ayun, o baka naman na binaano lang ako ng anak ko, binibiro lang kasi alam ko marami siyang problema, baka gusto lang niya pumunta agad-agad. Yun po iniisip ko, sari-sari naiisip ko. Matalinong bata raw si Nok Nok. Makikita niyo yung, yung records niya sa school. Halos wala siyang line of 8. Kung magkaroon siya ng line of 8, isa, ganyan, 2. Panglaban siya ng school ng math, saka ng civics. Ipinagmamalaki pa ni Dandy, marami na raw naiuwing karangalan ng kanyang uniko iho. Ito yung best in Filipino niya, yung best in reading,
Ito yung fourth place niya sa Shining Light. Yung second place niya sa Matt Crispy. Maging ang class advisor ni Noknok, bilib din sa sipag mag-aral ng kanyang estudyante. Napapansin ko po kasi, siya, pag-explain mo ganyan, pag nagbigay ka ng evaluation, mataas naman yung mga results niya. Tapos sa assignments din, lagi siyang gumagawa. Malaki ang panghihinayang ng mag-inang Dandy at Aling Teresita kung sakaling may masamang nangyari sa kanilang sinoknok. Alam ko yung makikita ko eh. Kaya pag may nagsasabi sa akin, ang payo nila sa akin, hintayin ko lang. Kasi uwi yun. Uwi yun, lalaki yun, walang mawawala doon. Sabi ko yung pagkatao niya. Hindi ko sigurado, baka mawala sa kanya yun. Kung masasama siya dun sa mga basura na. Baka maging basura din siya. Para gintong-ginto siya sa akin. Siyempre po, matalinong bata. Proud na proud ako, meron siya. Ako po nagkatulad niya. Ang panahon po ng anak ko dati, nasa kanya lang. Kahit po wala silang ganong karangyaan sa buhay, walang gamit. Priority sa anak ko, mapag-aral siya ng maayos. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang helper sa Lebanon ang asawa ni Dandy. At nangangamba siyang maaapektuhan pati ang trabaho nito, oras na malaman nitong nawawala ang kanilang anak. Hindi pa niya alam na nawawala si Nuclealy. Gusto ko rin sabihin sa kanya pero hindi kasi ako nakaka-contact doon eh. Siguro kaya umalis yung asawa ko kasi hindi ganun kalaki yung kita ko. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kung babaybayan niyo yung working experience ko, kahit na pagtitinda ng bawang, pinapasok ko. Kahit na kung ano yung pwede kong mapagkakitaan, ginagawa ko. Kaso yun lang yung kaya ko. Dahil sa part na yun, bilang tatay, masakit na sa akin yun na hindi ko na-provide yung pangangailangan ng pamilya ko. Sa pag-usad ng mga araw, halos bahain ng samut-saring alalahanin ang isipan ni Dandy. Nung unang gabi na wala siya, natapos ako mag-alas 4 na. Hindi ko kasi sigurado umain na siya eh. Umuulan pa. Mula nung unang araw, unang gabi niya, umuulan. Kalawang gabi, umuulan hanggang agaw. Naawa ako sa kanya, na naiinis ako sa sarili ko. Humingi ka ng tulong para ibalik ka na dito, Apo. Apo! Apo! Apo, parang awa mo na. Uwi ka na dito sa papa mo. Pag-usapan namin ni papa mo, gusto mo ako mag-atid sundo sa'yo. Alagaan kita, Apo. Apo, basta bumalik ka na dito sa papa mo. Nuk, uwi ka na. Hindi naman galit si Papa. Okay lang yun. Sige na. Umuwi ka lang. Ilang araw na kami naghahanap sa'yo. Na nahihirapan na kami dito. Nag-aalala kami. Ayon kay Dandy, Nuclealy de los Reyes o Noknok ang pangalan ng kanyang anak. 8 taong gulang daw ito at medyo maputi. Inisa-isa na naming tawagan ang mga shelter sa Metro Manila. Hindi namin inakala na mabilis magkakaroon ng resulta ang aming paghahanap. Isang bata raw kasi na may pangalang Noknok ang halos katu-turnover lang sa Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Dali-dali naming pinuntahan ang nasabing shelter. Sir, magandang hapon po. Yes, sir. Natanong ko lang, serious po kami. Natanong ko lang po kung nasa pangangalaga niyo po ba ito? Kasi nawawala po siya. Si Nuclealy, oh. Nandito siya talang. Nuclealy de los Reyes. Tama, tawag yan namin, sir. Nuclealy.
Nucleoli, ano ang apelyido mo? De Los Reyes. De Los Reyes. Ikaw? Dito sa Reunions. Susunod, Dito sa Reunions. naranasan mo na bang lunukin ang iyong hiya sa harapan ng maraming tao? Ang magulang na nawawala ng anak, gagawin ang lahat. Maibalik lang ang nawawalang miyembro ng pamilya. Inamin ni Noknok, isang simpleng utos lang ang pinag-ugatan ng pagtatalo nila ng kanyang ama. Sa takot daw niyang baka paluin siya nito, lumayas na lang siya. Lumaban po ko dati yung pinapalo ko ni Papa. Kasi po, masakit po yung palo ni Papa. Sabi niya, kasi yung tatay niya daw pinapalo siya. So, para siguro hindi niya na makaya. Kasi may time daw na lumalaban yata siya sa tatay niya na nagiging cause ng paano lalo magalit yung tatay niya. Hanggang tuluyan na siyang ilayo ng kanyang mga paa mula sa kanilang tahanan. Tumakbo ko, tapos po inapol po ako ni Papa. Tumakbo pa rin po ako. Tapos po napunta po ako sa kalsada. Naglakad na lang po ako. Sumasakay po sa jeep minsan. Tapos po napadpad po ako dito. Hindi raw pasaway na bata si Noknok. Actually, yung behavior niya dito, wala kaming problema kasi mabait naman siya, no? Lahat ng yung rules and regulation ng institution, okay naman sa kanya. So, palangiti siya. So, kahit nga yung mga malalaki sa kanya, siya lang yung tanging parang binibaby kasi marunong siya makisama. At mukhang ang totoo ang impormasyong palaaral siya. Sa katunayan, math daw ang paborito niyang subject. Isa ko po dong medal. Lumaban po kaming lahat. Dati po, nag-Wisby po kami. Second place po ako. May aral na napulot daw si Noknok sa kanyang paglalayas. Yung pagkarating ko po, hindi ko pa po gustong umuwi. Tapos po, yung pagkatagal, yung marami na pong umuwi. Naramdaman ko pong gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong umuwi pa. Pag nakauwi na po ako, papangako ko po, hindi na po ako maglalayas. Sorry na po, hindi na po ako maglalayas. Matapos namin siyang makapanayam, isinama na namin pauwi sa kanilang bahay. Dahil madalas makiangkas si Dandy sa mga jeepney para mamigay ng mga larawan ni Noknok, naisipan naming kontsabahin ng isang jeepney driver. Sinakay namin si Noknok sa isang jeep na siyang maghahatid sa kanya sa kanilang bahay. Sa kabilang dako, inabutan naman namin na nagpupulong ang pamilya ni Dandy. Hindi nila inakala na isang importanteng pasahero ang ibababa ng jeep sa mismong tapat ng kanilang bahay. Papa, May. Ganda ba yung Papa, May? Takot lang po ako kasi papaluin mo po ako eh. Inalo ba kita? Inalo ba kita, May? Hindi na po. Ano yung iniisip si Mama, May? Bakit mo ginawa yun?
palayas. Lord, thank you, Lord. Maraming salamat po. Pinalik niyo po ang apo ko sa amin. Maraming salamat po. Napakabuti po po, Lord. Napakabuti niyo po sa amin. Napakabuti niyo po sa amin. Pinalik niyo po po. Hindi ba ako sibe? Love na love kita ako. Si Noknok humingi ng kapatawaran sa kanyang tatay. Kasi po, natakot lang po ako kasi po papaluin niyo po ako. Kaya po umayos na lang po. Masaya ako yun. Nagtatrabaho ako, gumagalaw ako para na lang sa kanya eh. Ko parang may bata yata. Sabi ko, yun agad na sumagay sa isip ko. Tapos po, nung makita ko, ay, apo ko pala. Ako, salamat na. Talagang anong-ano po talaga ako. Ipinakita naman kaagad sa amin ni Noknok ang sinasabi niyang mga medal. Kitchenets po ito. Second honor po ako. Honor. Shining light po ito. Sport honor po ako. Ito. Ano ba mo? Best in reading. Hindi nga raw kayang nakawin ang talino ng isang tao. Kaya naman dapat lang natin itong gamitin sa wasto para wala tayong pagsisisihan sa bandang huli. At masabi nating nagamit natin ang ating talino sa mabuti. Dito sa Reunions. Susunod, sa mahigit 20 taon nga raw na pagmamaneho ni Mang Ruben, umaasa siyang isang araw, swertihan niyang maisakay ang kahit sino man sa mga hinahanap niyang anak. Dito sa Reunions. Bukod sa mainit na kape at pandesal, radyo ang ginagawang almusal ng marami nating mga kababayan. Kahit pa kasi may telebisyon at internet na ngayon, isa pa rin ang radyo sa mga mapagkukunan ng mahahalagang impormasyon. Dito sa isang balita o panawagan lang, pwedeng magbago ang iyong buhay. Manawagan ka na, Ruby. Nananawagan po ako sa papa ko. Pa, kung nasaan ka man, sana magkita na tayo. Ruby, kung ngayong araw na ito, makita mo ang tatay mo, anong sasabihin mo sa kanya? Anong gagawin mo? Ruby? Ang hinahanap na ama ni Ruby, nagkataong nakilala na namin 2 araw bago pa siya manawagan sa radyo. Si Mang Ruben, isang taxi driver. Nauna nang dumulog sa aming programa si Mang Ruben dahil matagal na rin daw niyang hinahanap si Ruby at ang isa pa niyang anak na si Randy. Sa mahigit 20 taon nga raw na pagmamaneho ni Mang Ruben, umaasa siyang isang araw, swertihan niyang maisakay ang kahit sino man sa mga hinahanap niyang anak. Tinatanong ko kung ilang taon na sila. Kaso lang, tumatawa lang sila eh. Sige palagay ko, sa iyo, kasing edad mo yung anak ko. Sabi, bakit? Kuya, ilang taon na ba yung anak mo? Kasi 1984 yun eh. Siya mas matanda sa akin yun. Sabi niya, mas tanda ng 2 taon. Ibig sabihin, 22 ka, 24 ka pa lang. Ngayon sabi ko, 23, ganun. Sabi niya, bakit kuya? Tagal na pa yun hindi nakita ng anak ko eh. Buntis na raw noong 1985 sa kanilang ikalawang anak, ang misis ni Mang Ruben na si Lucy. Nung nagpasya siyang pauwiin ito kasama ang nooy 1 taong gulang nilang anak na si Ruby sa Iloilo. Dahil walang interes si Mang Ruben sa mga trabahong pamprobinsya, nanatili siya rito sa Maynila para mag-taxi. Nung nakapag-drive ako, nagpadala ako ng pira doon. Kaso lang, konti lang dahil ang sahod ko rito sa Maynila noon, pinakamalaki na yung 800,
Oo, 800 isang buwan. Ilang ulit daw binalak ni Mang Ruben na dalawin ang kanyang mag-ina sa Iloilo. Pero pinagbantaan daw siya ng kanyang hipag na may masamang mangyayari sa kanya oras na bumalik siya. Kaya naduwag daw si Mang Ruben na muli pang balikan ang kanyang mag-ina. Natakot na ako, naisip, baka bugbugin nila ako ron pagbalik ko ron. Hindi na ako bumalik. Hanggang tuluyan na silang nawalan ng komunikasyon. Taong 1986, bumuo na ng bagong pamilya dito sa Maynila si Mang Ruben. Pero kapag bumabiyahe, lumilipad daw ang kanyang utak sa mga naiwan niyang anak. Nung nakikinig ko yung radyo, hinihintay ko kung may tumawag sa akin, kung may naghanap. Kaya lagi ako nakabukas sa radyo niyan. Inasa ako, sana may manawagan sa akin. Ako, pag nakarinig ko ng manawagan, naiingit ako, sana may manawagan din sa akin. May plano na rin daw si Mang Ruben sakaling magkita silang mag-aama. Balik ko sa bahay. Ihatid ko sa bahay muna to. Ngayon lang kami nakita ng hindi na sa biglaan pa. Halimbawa, ganun. Kasi ang anak ko, hindi na ako masada doon. Ibalik ko sa bahay. Bahala na yung operator kung singilin niya akong boundary. Nak, Robe, kung saan ka man ngayon, kung gusto kang pumunta sa bahay, tanggapin kita. Dito sa Reunions. Susunod, matapos ang mahigit 2 dekada, ang tsansang hindi matutumbasan ng kahit magkano pang boundary sa taxi ni Mang Ruben. Dito sa Reunions. Nakakatuwang marinig na binabati ka ng radio announcer sa Himpapawid. Sa malamang, kamag-anak o kaibigan mo ang nagpabanggit sa iyong pangalan. Pero ano kaya kung minsan ang maririnig mong nananawagan, anak mo na 2 dekada mo nang hindi nakikita? Dito sa Tondo namin natagpuan si Ruby, 26 years old, ang isa sa hinahanap na mga anak ni Mang Ruben. Taong 1997 nung lumuwas ng Maynila silang mag-iina. Dito nakilala ng ina ni Ruby ang inaakala niyang magtataguyod sa kanyang pamilya. Ngunit imbes na mapabuti raw ang kanilang buhay sa kanilang amain, napasama lang daw ito lalo. Ang stepfather ko po, binubugbog kami, sinasaktan. Tapos yung mga damit namin pag hindi kami tutulong sa gawaing bahay, tinatapon niya. Pinapalayas kami. Ang pag-iiwan di umano sa kanila ng tunay nilang ama ang sinisisi nila Ruby kung bakit nagkagulo-gulo ang kanilang buhay. Kaya yun isa sa mga dahilan kung bakit hinanap ko yung tatay ko. Napakahirap. Yung kapatid ko yun, rebelde siya. Nababarkada, nagra-rugby, nagda-drugs. Ang tinutukoy na kapatid ni Ruby na si Randy, sa sama ng loob sa kanilang ama, mas piniling huwag humarap sa kamera. Pero si Ruby, hanggat maaari, nilalabanan ang mga hinanakit niya kay Mang Ruben. Galit, wala siguro sama ng loob meron. Kasi bakit kami niya iniwan? Hindi naman namin alam yung dahilan. Sana kung ayaw niya na sa nanay ko, sana nagbigay lang siya ng suporta sa amin. Sana hindi niya lang kami kinalimutan. Para sana hanggang lumalaki kami, may komunikasyon kami sa kanya. Sana para yung pag may problema ka, may malalapitan ka, may matatawagan ka, ganun. Maraming mga sandali raw sa buhay ni Ruby na hinahanap niya ang kalinga ng kanyang ama. Lalong-lalo na nung siya'y nagka-POTS disease o TB sa buto. 10 taon na ang nakararaan. Dala na rin ang kakapusan sa buhay. Hindi niya nagawang ipagpatuloy ang buwan ng gamutan na nagbabantang pwede niyang ikaparalisa sa buong katawan. Rumurupok po yung mga buto ko sa likod. Nangyayari po yung 2 buto ko na magkasunod yata. Parang unti-unti siyang rumurupok, nadudurog. Yung function po noon sa kamay saka sa paa. Kaya minsan yung kamay ko sobrang manhid, saka mga paa ko balakang. May isang taong pumunta sa bahay na nagtanong na nilapitan din ng nanay ko. Sabi niya, bakit daw, kung po pwede daw tulungan ako kasi nga hindi na ako makabangon.
Sinabihan na ng stepfather ko yung nanay ko. Sabi niya, May, hindi na yan mabubuhay yung anak mo kaya manghingi ka na ng abuloy. Pag maka-1 milyong bahay ka, kahit magtagpiso-piso ang bawat isang bahay, makaka-1 milyon ka na rin, kapera ka na sa anak mo. Yung sinabi niya, kaya iyak ako nang iyak. Yung sinabi niya sa akin yun, naririnig ko. Daig pa raw ni Ruby ang nasa impyerno nung mga panahong yon. Kaya naman, naghanap siya ng anghel na magliligtas sa kanya. Ngunit hindi rin daw naging matagumpay ang kanyang buhay mag-asawa. Hindi mo tuloy masisisi si Ruby kung lagi lang niyang iniisip na sana may tatay siya. Malaki po yung kakaibahan sa lumaki ng walang ama saka sa may ama. Kasi kung sabi ko nga sa sarili ko, siguro kung lumaki ako na may ama, siguro ngayon may trabaho akong maayos, siguro nakapag-aral ako sa college, ganun. Hindi siguro ako nakapag-asawa ng maaga. Ito yung kaisa-isang litrato na magkasama kami ng papa ko. Isinulat ko to noong nararamdaman ko na para magkikita pa kami. Kaya nagdesisyon siyang lumapit sa DZBB, nanawagan, nagbakasakaling makarating ito sa kanyang ama. Manawagan na po kayo at baka makita kayo mag-ama. Imagine 25 years. Ha? 25 taon kayo. Ilan taon ka na ngayon? 26 na. 26 years old. 1 taon pa lang ho itong si Ruby nung huling makita ang kanyang ama. Okay. Ang tatawagan niyo po yung inyong ama, yung tatay po ninyo na... Nung mga sandali namang yon, nakikinig si Mang Ruben sa radyo. Sige, manawagan ka na. Baka, ano pangalan ng tatay na nawawala? Ruben po. Ruben Baito. Ruben Baito. Okay, Ruben Baito. Baka nakikinig po ang pangalang Ruben Baito sa pamagitan po ng programang ito. Manawagan na po kayo at baka makita kayo mag-ama. Imagine 25 years. Ha? Matapos ang mahigit 2 dekada, ang tsansang hindi matutumbasan ng kahit magkano pang boundary sa taxi ni Mang Ruben. Banta sinita sa akin ako umuwi ako rin, mamanda ako kaya di ako umuwi sa Iloilo. Saan kayo pumunta nung iniwan mo kami? Dito sa Pasig, sila Alipane. Natakot ko, di na ako nag-ano ron. Saka nakalimutan ko rin yung code number sa Iloilo kaya di ako nakapatulong na sa balat. Umalis ako. Sabi daw ni nanay, ano daw, mag-asawa ka na daw dito kaya... Ayun na nga. Kaya di naman ako makauwi sa Iloilo. Kukunin ko kayo, ayaw may hindi man kayo po payagan ni Ilos. Galit pa nga sila sa akin dahil driver lang daw. Sana di mo na lang nintindi yung galit nila. Kami na lang sana. Wala sana ako pupunta ron sa inyo. Wala akong mapunta, wala mabuti ang magkakanak ako. Binububog kayo? Ha? Ha? Binubog ka?
Binubugbog ka? Ha? Bakit? Ba't kayo binubugbog? Ha? Anong mali mo? Ba't sige ba sinasaktan? Na? O, doon kayo sa bahay. Yan, anak mo na yan. Hindi nga ako yata ako magkaanak kasi nga may sakit na ako. Ano sakit mo? May sakit ako sa buto. Bato? Buto. Buto? Yung ano, spinal cord. Ba't napilay ka? Natutulog. No. Nahulog ka? Paano ka na? TV sa buto. TV sa buto? 1999 ako nagkasakit hanggang ngayon. Naiinda ko pa rin. Sabi nga ng doktor, pag hindi ko naagapan, maaari ako maparalyze. Kasi nga yung paa ko minsan namamanid, nangihina. Masaya na po kasi nakumpleto na rin ako. Gusto ko lang banggain nyo na para kaparada tayo sa ulan eh. Para rin narinig ko ng boses nito eh. Nung sinabi ni Gani na si Ruby, na ano ko na agad, ito na. Tapos nabanggit sa tundo. Walang kasiyahan, walang paglalagyan ng kasiyahan ko na makita ko itong mga anak ko eh. Malubak man ang mga pagdadaanan ni Ruby, kampante naman siyang mas magiging magaan ang kanyang biyahe. Kasama na kasi niya ang kanyang tunay na ama sa pagbagtas ng mga pagsubok sa sangandaan ng buhay. Dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si George Perla, 15 years old, huling nakita August 27, 2009 sa Tunasan, Muntinlupa City. Si Robert Gazo, 19 years old, huling nakita sa Tanay, Rizal. Si Virginita Cuevas, 48 years old, huling nakita December 29, 2009 sa Rojas Boulevard, Manila. Si Makael Lacson, 35 years old, huling nakita sa Cubao, Quezon City. Si Daniel Tibule, huling nakita sa UN Avenue, Ermita, Manila. Si Reynaldo Merelos, 38 years old, huling nakita sa Kuwait. Si Chua Binhua, 67 years old, 5'8" ang taas, huling nakita sa Real Subdivision, Palikowan, Imus, Cavite. Sa episode pong ito, umabot na sa 506 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak hong patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Dahil ang pinapangarap namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikitang inaasam. Ang